Isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. At marito po muli tayo sa mensahe ng ating pong Panginoon. At ito po ay patungkol po sa sacrifice ng ating Panginoon sa Kristo. At ngayon po ay meron pa rin pong pandemic sa buong mundo. At ngayon po sa umagang ito, ang title ko po ay Sacrifice That Please God. In the New Testament, there are two things how to please God. Dalawang bagay lamang po sa umagang ito ang nais ko pong ibahagi sa inyo para po patuloy tayong makita natin kung gaano nga ba nag-sacrifice ang ating Panginoon at yung gaano natin siya ipiplease. Unang bagay, thanks God for the sacrifice of Jesus. Alam naman natin ngayon sa isang linggo ay malapit na yung tinatawag nating Holy Week. At kung gaano si Jesus Christ ay nagsakripisyo para sa kaligtasan natin. In Psalm awit chapter 89 verse 34 30 hanggang 37, kung ang anak ng tao ay sumuway at ang utos ay di ginalang, kung ang aking aral ay di pinakinggan at ang kautusan ay hindi iningatan, kung gayon daranas siya ng parusa dahil sa kasamaan ng ginawa nila. Sila'y hahampasin at sa ginawa nilang sala. Ngunit ang pangako at pag-ibig kay David ay di nagbabago, hindi mapapatid. Ang tipan sa kanya ay di ko sisirain, ni isang pangako ay di ko babawiin. Sa aking kabanalan ipinangako ko kay David na hindi nagsisinungaling. Lahit trono niya ay hindi magwawakas hanggang mayroong araw tayong sumisikat, katulad ng buwan na hindi titipas. Matatag na tanda doon na itinaas. Makita po natin na meron kaparusahan ang mga tao na sumusuway doon sa kautusan ng Diyos, doon sa mga hindi ginagalang yung kabanalan ng ating salita ng ating Panginoon. And especially makita po natin kung paano ang Diyos ay mahal na mahal niya si King David. And alam naman natin na ang ating Panginoon ay nagsimula, o yung lahi ni Jesus Christ ay nakaline doon sa kay Haring David. Makita po natin, God is holy. Alam na natin na ang ating Panginoon ay holy. Ang ating Panginoon ay banal, and He is loving God. God is love David. Alam naman natin na mahal ng ating Panginoon ni Yahweh si David. He said, I will not take my love for him. Sabi doon sa verse 33, hindi ko aalisin yung pagmamahal ko David. God in love made a covenant with David and his people. It was the covenant of grace, but that required a response obedient to the law. But what would happen if they did not keep the law? If that happened, the son forsaken the law, do not follow my statute, and violate my decree, and failed to keep my command. Makita natin in verse 30 hanggang 31, makita po natin na kapag sinisira natin yung law ng Diyos, yung batas ng ating Panginoon, hindi natin sinusunod, mayroong mga punishment. Pero ang tanong, paano nga ba natin mapiplease ang ating Panginoon at paano natin sila mapapasalamatan? Sabi niyan, a penalty will be required. Sabi sa verse 32, in the New Testament, tell us that God came to the person of His Jesus Christ to take the penalty, to offering Himself as the sacrifice of our sin.
Lagi tayong magpasalamat sa ating pong Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ dahil siya yung nagsakripisyo nung kanyang sariling buhay as penalty doon sa ating pong mga kasalanan. Through that sacrifice, God's love and holiness were both fully expressed and justified, and you need to make no pattern sacrifice for sin. Makita po natin na si Jesus Christ yung nagbayad ng lahat ng kasalanan natin dun sa krus ng Kalbaryo. At alam naman natin na hindi tayo karapat-dapat na ipako sa krus. Hindi tayo karapat-dapat na tayo yung magbayad ng mga kasalanan natin because we are the sinner. We are sinner. Tayo ay makasalanan. Tayo nagkakamali, nagkakasala. Point to consider, mga kapatid. Always thanks to God because of Jesus' sacrifice. Tandaan mo, mga kapatid, na lagi nating pasalamatan ng Diyos. Lagi nating siyang bigyan ng pasasalamat dahil binigay niya si Jesus Christ para tubusin tayo doon sa ating mga kasalanan. Para tayo ay mawala yung kasalanan natin sa pamamagitan ni Jesus Christ. At alam naman natin na every time na tayo ay nagkakamali, si Jesus Christ yung nagiging tagapamagitan natin sa Diyos Ama at sa tao. Sabi niyan, thanks you, O Lord, so much for the sacrifice of Jesus on the cross for me. Thank you that no pattern sacrifice required for my sin. Magpapasalamat tayo kasi hindi na niya tinitingnan yung kasalanan natin, kundi tinitingnan niya si Jesus Christ na nag-sacrifice ng lahat ng kasalanan. Pero ang tanong, paano nga ba natin mapiplease ang ating Panginoon? Pangalawa, make sacrifices that God please. In Romans chapter 11 verse 33 and Romans chapter 12 verse 21, this passage we see 4 sacrifices that you can make to respond to Jesus' sacrifice for you, for us. Itong bagay nito, paano natin mapiplease yung ating pong Panginoon doon sa kanyang sakripisyo? Una, para daw magkaroon tayo ng ma-please natin ng Diyos. Una, sacrifice of your lips. Sabi diyan in Hebrews chapter 13 verse 15 hanggang 16, through Jesus, therefore, let us continue offer to God of sacrifice praise. Kailangan natin na ang Diyos ay lagi natin papupurihan. Kaya po nung lagi kong inilalagay sa GC, let's bow our knee to pray for Him, to worship Him, to praise Him. The fruit of lips that openly profess His name, and do not forget to do good and to share with others, for which as sacrifice that God is pleased. Makita natin, God is pleased dun sa mga tao na ating pong ginagawa. Sabi diyan in Romans chapter 11 verse 33 hanggang 36, makita po natin na kung gaano yung pagmamahal ng Diyos. In Romans chapter 11 are about the sacrifice of Jesus for us. Alam na natin na si Jesus Christ yung nagsakripisyo ng lahat. Paul having set out of all God has done for us. Response, praising, sacrifice, praises. Na lagi po natin papurihan ng ating pong Panginoon. Lagi po natin siyang bigyan ng kapurihan. Pangalawa, kung paano natin magkakaroon tayo ng make sacrifices that please God. Pangalawa, sacrifice of your life. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 1, therefore I urge you, brothers and sisters, in the view of God's mercy. Sabi yan, offer your body as a living sacrifices, holy and pleasing to God. This
is your spiritual act of worship. Sabi ni Paul, because of all that Jesus has done for us through the sacrifice himself on the cross, we need to offer our body as a living sacrifice. God wants to offer all yourself and all of your lives, your time, ambition, possession, ear, mouth, and sexuality, as well as mind, emotion, and attitude. Paul's description that living sacrifice also remind us that you have to go on offering your life as a sacrifice to God, offering the whole your life for the whole of your life. Makita po natin na sabi ni Pablo, kailangan mong i-offer yung iyong sarili. Kailangan mong i-offer yung iyong whole body. Kailangan mong ibigay yung sarili mo sa Diyos. Yung sacrifice ng iyong buong buhay ay bibigyan mo sa Diyos. Lalo ngayon na meron pang COVID-19 na hindi pa natin alam kung hanggang kailan to matatapos. But I surely, kung uunahin natin ng Diyos, kung patuloy natin siyang papupurihan sa ating buhay, meron tayong assurance na ang Diyos ay lagi po nating kasama. In the Old Testament time, living sacrifice will be in terms. The whole point of the sacrifice was that with skill, at yung mga taong yun ay pinapatay yung mga hayop na walang batik, walang karamihan, malinis, at ito ay ino-offer nila. But in the time of Christian era, makita natin sapat na si Jesus Christ. Sapat na yung ating pong Panginoon para doon sa sakripisyo na para po sa ating pong Panginoon. Ang kailangan lamang sa ngayon, bilang ikaw ay tagasunod ni Jesus Christ, bilang ikaw ay followers ni Jesus Christ, kailangan mong i-offer yung iyong sarili bilang handog na buhay. Pangatlo, the sacrifice of your load. Ibig sabihin ng load, ay makikita po natin kung ano ibig sabihin po ng load. At sabi po dun sa akin pong kaibigan na si Miriam, o sa Tagalog na Miriam Webster, pagnakawan. Huwag po natin pagnakawan ng ating pong Panginoon dun sa oras, dun sa pagbibigay sa ating pong Panginoon. Huwag po nating hayaan na nanakawin natin yung ating pong Panginoon, especially yung oras po niya. We are to share the God's people who are need. Kailangan po ng mga tao ngayon ay yung panalangin, yung salita ng ating pong Panginoon. In verse 13, makita mo natin, this is the another sacrifice of Hebrews chapter 13, verse 16, to share with other. Makita po natin na kailangan po natin yung Hebrews chapter 13 verse 16, kailangan po natin ibahagi yung salita ng Panginoon. Even of the generously our enemies, our sacrifice, our scripture tell us that if you are enemy hungry, by the person lunch or his thirsty, giving drinks. Makita po natin, di ba? In Romans chapter 12 verse 20, sabi po doon, and even si Jesus Christ, kapag ang tao ay nagugutom, pakainin mo. Yan po yung ginagawa po natin. At pag yung tao ay naguuhaw, painumin mo. Yung pang-apat po, na makikita po natin na sacrifice ay yung pagmamahal. Sinabi ko na po sa inyo dati to na yung pagmamahal, may tatlong bagay na matitira sa mundo: pananampalataya, pag-asa, at yung pagmamahal. At sa tatlong ito, ang pinakahigit sa lahat ay yung pagmamahal. Kaya po napakahalaga ng pagmamahal.
This passage, Paul gives many examples of sacrifice of loving service. In Romans chapter 12 verse 9 hanggang 21, pinapakita dito yung pagmamahal na ukol sa bawat isa. Ito in-emphasize ni Apostle Paul in Hebrews chapter 13 verse 16. Yun nga po, sharing, sabi niyan, do not forget to do good and to share with another, for the such sacrifices God is pleased. Kung ibibigay po natin yung ating kabutihan sa ibang tao, yun yung pagmamahal. And doon po napi-please ng ating pong Panginoon. Doing good means giving up things that are good. Do not let the world around you wishes you into the own mold. In Romans chapter 12 verse 2, makita po natin na ang sinasabi po doon ng ating pong Panginoon, sabi dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Alam naman natin kung ano yung sinasabi sa Romans chapter 12, na dapat nagkakaroon ka ng sacrifices sa buhay mo doon sa pagmamahal. Sabi, sacrifice love involved allowing God to transform us by complete change. In verse 9 ng Romans chapter 12, sabi yan, our love must be sincere. Yung pagmamahal po natin kailangan sincere. Hindi dapat ito ay kunwari lang. Pagkaharap mo, mahal mo sila, pero pag nakatalikod ka na, hindi mo na sila mahal. Mga kapatid, kailangan yung pagmamahal po ay sincere sa ating pong lahat, o kahit saan pong kahit kanino pong mga tao. At makita po natin, mga kapatid, na yung pagmamahal ay patuloy dapat na yumayabong. Sa patuloy po, sabi dito in verse 13, generous, hospitable, forgiving, empathic, and to live at peace with everyone. Makita niyo po natin, in-emphasize ni Apostol Pablo kung gaano yung pagmamahal. Yung hanggang 13 hanggang 18, in-emphasize niya ni Apostol Paul. It is the glorious picture of Christian family into which God call us. As to atmosphere of love, joy, patience, faithfulness, generosity, hospitality, blessing, rejoicing, harmony, humility, and peace. Where God is overcome the evil, but the evil do overcome by good. Sabi sa Romans chapter 12 verse 20, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Doing is the most powerful way to stop evil spreading. Yung kabutihan po, yung kagandahang loob na na ginagawa po natin ay i-spread po natin para mapaglabanan po natin. And yung coronavirus as for now ay siya po yung ginagamit ng evil para ang mga tao ay mawala ng pag-asa, mawala ng gagawin para sa buhay at manatili na lamang sa bahay. Point to consider, if God sacrificed for Jesus for us, we need to sacrifice also for please God. Kung ang ating Panginoon ay sinakripisyo niya yung kanya kaya sa isang anak, ay kailangan mo ding magsakripisyo. Yung oras mo, yung time mo, kailangan mo ma-please ng ating Panginoon. Sa ating pagsasakin po magtatapos, we as a Christian, we must need please God. And we must need
to offer our body in Him. Para po ma-please po natin ang ating Panginoon, lagi po nating isaksak sa ating isipan, sa ating puso. Natandaan po natin yung Romans chapter 12 and Psalm na 89 verse 30 hanggang 37. Ito yung pagmamahal ng Diyos. Na sinakripisyo niya si Jesus Christ, sinakripisyo niya ang ating pong Panginoon para ikaw, ako, tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Maraming pong salamat. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Let's pray sa iyo, aming Ama, aming Diyos na labang mga pangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa buhay sa kalakasan na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po, Ama, sa lakas na patuloy niyong ibinibigay sa bawat isa. At kasama po ng aming panalangin, ang mundo po ay meron pong pandemic na COVID-19. Dakilang Diyos, dalangin ko po na sa mga scientifico na nag-aaral ng mga lunas, antidote sa sakit na ito ay patuloy nyo po itong silang bigyan ng talino. Dakilang Diyos, dalangin ko po sa amin po mundo na amin po kinagagalawan, ang mga frontliner na patuloy nyo po silang pangunahan, patuloy nyo po silang ingatan, patuloy nyo pong protektahan ang buhay po nila dahil sila din po ay sumusuong sa sakit na ito. Hindi namin nakikita yung karamdamang ito, subalit alam namin na bagamat hindi namin nakikita, meron din kaming hindi nakikita na aming Panginoon na poprotekta po sa kanila at poprotekta sa bawat isa po sa amin. Dalangin po namin, dakilang Diyos, na ang aming pong Pangulo ay patuloy niyong gamitin mightily upang sa ganon ay makarating po yung tulong na kailangan po ng aming po mga kababayan. Dakilang Diyos, dalangin ko din po na patuloy niyo pong samahan ang aming po mga gobernador, mga congressman, mga mayor, mga kapitan, na sa kanila po ibababa mismo yung tulong na nagmula po sa national government. Dakilang Diyos, dalangin ko po na huwag silang matempt dun sa tulong na ibinaba po ng national, upang sa ganoon ay makarating po to sa dapat mapuntahan ng tulong na karapat dapat. Dakilang Diyos, dalangin ko po sa aming pong iglesia dako po ng Santa Cruz. Dakilang Diyos, dalangin ko po sa Santissima, Pantalan, Bagong Bayan, Umboy, Pantalan, Bagong Bayan, Santissima, San Juan at Duhat Mission, na patuloy po namin dinadalangin na pangunahan niyo po ang mga kapatid po namin. Protektahan niyo po sila ng inyong divine na Holy Spirit, upang sa ganoon ay patuloy po silang magkaroon ng malakas na pangangatawan. Dalangin ko po, dakilang Diyos, ng bawat isa po sa kanila ay pangunahan niyo at pagpalain niyo po sila. Huwag silang mawalan ng pag-asa dahil ang pag-asa po ay nasa inyo po. Maraming salamat po. Hawakan niyo po ang bawat isa. At sa buwan na ito, mayroong mga nadiriwang ng karawan. Alam namin na ang kahilingan po nila ay matapos na itong pandemic at naniniwala kami sa pangalan po ninyo ay mawawala na to. Sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat na kanin Diyos. Ito po ay aming samot na langin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po rin ng Diyos.